Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ang Pangkat Isa at ngayon na ipapakita namin sa inyo ang paggamit ng iba't ibang malikhaing wika. Shit! Ang init! Oo nga, ano kaya pwedeng mainom? Tara, mag-royal tayo. Ang init! Ang init! Gusto ko ng royal! Royal! Royal? Pangalawa ay regulatoryo. Paggamit ng wika upang magbigay ng patakaran o panuto sa isang sitwasyon. Paalala sa lahat ng mag-aaral, panatilihin ang kalinisan ng ating paaralan, itapon ang basura sa tamang basurahan at iwasan ang pagbabasura sa pasilyo. Malinis na kapaligiran, masayang paaralan. Pangatlo ay imahinatibo. Paggamit ng wika upang makalikha ng akdang pampanitikan. Sa bawat salitang ating binibigkas, pusong Pilipino'y laging wagas. Wika yaman ating dangal, sa hirap at ginhawa di magmamaliw kailanman. Ang-apat ay representasyonal. Ang wika ay ginagamit upang magbigay, ulat o magbigay ng impormasyon. Magandang araw! Ako si Justin at narito ang ating balitang bayan. Matinding init ang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa ngayong linggo. Umabot na sa 38 degrees Celsius ang temperatura sa bahagi ng Bicol Region ayon sa Pag-asa. Pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasan ng labis na pagbibilad sa araw, at magsuot ng komportabling damit upang maiwasan ng heat stroke. At ang panghuli ay heuristiko, paggamit ng wika upang magsaliksik o magtanong. Sir, magandang araw po. Para sa inyo, bakit po mahalaga ang wika? Ayan, so magandang araw naman. So mahalaga ang wika sapagkat ito ang daluyan upang magkaroon ng pagkakaunawaan ng bawat isa. So ito rin nagiging instrumento para maging maayos ang pagkikipag-ugnayan ng bawat isa sa lipunan na ating ginagalawan. Ito rin ang instrumento upang magkabuklod-buklod ang bawat isa, lalo na sa bansa na katulad natin na pinag-ihiwa-hiwalay ng mga pulo. So kaya po mahalaga ang wika. Salamat po. Ma'am, magandang araw po. May tanong lang po ako. Paano po nakatutulong ang wastong paggamit ng wika sa pag-unawa po ng mensahe? Yes, depende yun sa bansang kinalalagyan natin. Kung dito halimbawa tayo nakatira sa bansa natin, sa bansang Pilipinas, makakatulong. Pero dito sa Pilipinas kasi maraming iba't ibang wika tayong ginagamit. Pero kung saan ka sanay at kung ano yung gusto mong gamitin para maintindihan ka ng tao, yun ang gamitin mo kung nasaan lugar. Kasi napapag-aralan naman lahat ng wika eh. Kasi kapag ginamit natin yung ibang wika na hindi na alam ng kausap natin, mahirap magkaintindihan. Pero kapag pinag-aralan mo naman, hindi siya mahirap intindihin. Kung halimbawa dito sa atin, nasa Bicol tayo, pero maraming hindi nakakaintindi ng Bicol. Kung saan niya naiintindihan ang isang salita, yun yung gamitin natin at para ipaabot sa kanila kung ano man yung mensahe, kung ano yung alam ng tao na kausap natin, yun yung gamitin natin para
magkaintindihan. Okay. Salamat po. Tama. At yan po ang mga paraan na paggamit ng malikhaing wika. Instrumental, regulatoryo, imahinatibo, representasyonal, at heuristiko. Maraming salamat po. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the